Market is down by 32 points or 0.47%. PSE chart, may bearish divergence. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Thursday edition. So pag sisilipin natin yan, silipin natin ang index natin. Meron tayong nakikitang bearish divergence dun sa chart niya. Saan tayo pwedeng pulutin? Siyempre sama natin yung nagsiling kanina, RLT. Sama natin yung APL, ASEN, GMA7 at yung dito. Let's have a short prayer po muna bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, baka hunaligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs. Tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan yung 13 years of experience natin, kinukwento ho natin dito, tambay style lang. Kaya kung naghahanap ho kayo ng tatambaya dito sa stock market, ay welcome ho kayo dito sa ating tambayan. Huwag niyo kalimutan i-click yung subscribe button at isama niyo yung sana all sa notification bell dahil tuwing Monday to Friday po, meron tayong live stream, live tambayan. Pwede nyong ipasilip yung mga stocks po na minamanok ninyo ha mga titos at titas. Makisaya, makigulo at sama-sama tayo mag-aral at matuto dito sa stock market. Kung nagbago lang ho kayo dito, meron tayong starter kit sa dulo ng video na to. Pwede nyo ho i-click yung link ng starter kit at ng booster pack para ho yan doon sa mga bago dito sa ating tambayan. Pasok natin yung mga market muna pala. Pasok lang natin yung market habang sina-shoutout natin. Huwag nyo kakalimutan, mga Team Auto-Like natin. Yan. Tsaka yung Team No Skip Ads, Team Replay Bombers at Team Patreonatics. Kamusta po kayo? Ating index down ng 32 points. Mix ang ating session, mga titos and titas. Pero mostly in red pala. Ayan, financial and industrial sa sector lang po ang kulay green, mga titos at titas, and ang value turnover natin 6.4 billion. Maganda na ang datingan ng value turnover natin today. Yung mga past few sessions natin, ano? Kasi dati on the average nasa 4B lang tayo eh. Ngayon po ay nasa 6B na yung average natin. I think for the past month nung buong June, maganda po yung value turnover natin. Ang foreigners po ba, ano ang ginawa? Nagbenta na naman po, no? 912 million worth of shares ang binenta po ng foreign. So ito, this is something na kailangan din talaga natin pong bantayan kasi I think, no, the retailers cannot really push the market kung tayo-tayo lang, retailers at local lang, no? So we need yung mga foreign funds na bumalik po para umangat yung index natin, ha. So mamaya silipin natin yung chart matapos po ang ating mga tabalits galing sa Philippine Star. Delicate recovery prompts BSP to keep ultra low rates. Manila, Philippines, the fragility of the economy's recovery from a pandemic-led crash convinced BSP to keep rates at record low on Thursday. As widely expected, the Monetary Board left the central bank's overnight reverse repurchase facility at 2.0% at their meeting. The BSP's benchmark rate, which banks typically use when charging loans to borrowers, has been unchanged since November when the central bank culminated a massive easing streak to blunt the economic pain from the health crisis. So, steady lang, no? Steady lang kasi sabi ng BSP, tama ba? Delicate recovery daw ang tingin, ano? Pero that is good also, no? Sa stock market natin, na-explain ko na during our previous session ko ano effect ng rates sa stock market, no? So, maganda po balita yan sa stock market at syempre sa economy para do sa liquidity. Next balita, galing ulit sa Philippine Star. Philippines not vulnerable to financial crisis. For now. For now yan. Teka muna. May kabyat. Manila, Philippines. The Philippines is not expected to face a financial crisis in the next few years, but possible interest rate shocks and climate change risk
could pose a big threat to the country's financial stability. Teka muna. Parang itong climate change risk, second time na po natin to nabasa sa balita, mga titos and titas, no? I think somebody, nakalimutan ko na kung anong agency po yon, na minention na ho ito, no, yung risk ng climate change sa atin. So ito pangalawa na, kaya sabi natin babantayan talaga tong climate change. Mukhang seryoso to, no? Malaki ang magiging impact po nito dun sa recovery natin. Practical analysis, sabihin na natin, ano, kasi yung mga bagyo, di ba? At typhoon, hindi, isa lang pala yung bagyo at typhoon, no? Hindi, yung mga bagyo nagdudulot ng pagbaha, destruction ng mga properties, no, ng mga livelihoods, billion po ang nawawala sa economy, di ba? Inire-report naman yan. So, we cannot afford, ibig sabihin, na mangyari yan while we are in our recovery. Yun po mga titos and titas, ha? So yung climate change kailangan ay i-address din kasabay nung pag-a-address nitong pandemic, no, mga titos and titas. Next balita, last na po ito. Galing sa billionardio.com, from 3,000 in 2010 to 8,000 by 2015, PSE credits Pinoy for stock market high. Ito nga po, no, isang nakakalungkot na balita dahil kaninang umaga po, habang nung nagla-live tayo, lumabas yung balita na yan na si President Noynoy ay pumanaw na nga po, mga titos and titas. Kaya itong Philippine Stock Exchange ay sabi nila, joined the outpouring of condolences as former President Noynoy died Thursday, June 24. The PSE board and management extends their condolences to the Aquino family, the local bourse operator said in a statement. The Philippine stock market recorded several milestones during the term of President Aquino as his policies transformed the Philippines from a high credit risk to an investment grade rating country starting in 2013. Yan po mga titos and titas, no. So kasama diyan, no, kaya umakyat yung index natin from 3,000 to 8,000 ay dahil dun sa mga economic policies, no. Ang laki naman po talaga ng inakyat ng investment grade rating natin during Pinoy's term. So nakatatak na yan. Nakatatak na po sa record ng PSE yan na na-achieve na growth ng PSE during the time of President Noy. So ang buong TVC rin po na family ay nakikiramay po sa pamilyang Aquino sa pagpanaw po ng ating dating presidente Noynoy Aquino. So ipasok po natin yung chart na tayo. Silipin na natin. Taka lang, ha? Silipin po natin yung index, yung bearish divergence na nakikita natin kanina, nabanggit na po natin to. Possible bearish divergence po ito, ha? Kasi kung makikita ninyo, paakyat yung although ito possible pa lang, ha? Kasi paakyat naman talaga, may uptrend tayo mga titos and titas. Okay, so nag-correct tayo. So mukhang babalik naman tayo dyan sa uptrend na yan. Paakyat yung presyo. Pero yung MACD natin nag-cross na pababa, no? So ibig sabihin po niyan, makakakita tayo most likely aakyat pa yung presyo hanggang siguro. Pwede pa rin pwede pang isagad hanggang 7.4. Habang bumababa yung MACD, umaakyat tayo. This is something similar to this one, mga titos and titas, no? Teka lang, lakihan natin tong. Similar po dito sa ginawa niya noon. Pababa MACD, paakyat yung presyo. Ito po yan, no? Paakyat yung presyo, pababa MACD. Eventually, kasi nga bearish divergence po siya, hindi siya magandang sign, bumagsak po yung presyo, no? So we are seeing a similar pattern. Okay, so
Ito ho ay hindi immediate katulad nung nabanggit natin kanina sa live. Hindi mo naman immediate na makikita yan, but this is a warning sign sa mga traders, no? Lalo na yung mga may profit na, because some traders will use this opportunity to take some profit pag nakita nila yung weakness, no? Katulad po nito, saan mo makikita yung weakness? Ito pong run na to, no? Makikita mo ito. Yung needle top, yung mga reversal candles, no? Reversal signs. Yan po. Sign of weakness. So yung iba nagte-take profit na, and that also coincides dun sa bearish divergence natin, kaya po yung iba nagte-take profit, no? So yan po, yung mga bearish and bullish signs, mga titos and titas, kung gusto nyo lang pong matutunan, ay pwedeng-pwede po, syempre pwedeng matutunan yan. Saan? Dito po, no, mga titos and titas. Yan, sa Sabado po, mga titos and titas, ay magkakaroon tayo ng webinar, Practical Charting, Charting Made Easy. Itong ginagawa po natin na tambay style na charting, ituturo natin sa inyo. Yung basic lang, spotting support and resistances, pattern recognition, no? Paano gagamitin yung primary, secondary, and tertiary indicator, kasi yung iba napagpapalit-palit ho yan. So yan yung mga ilan sa mga ituturo po natin. Kaya kung gusto nyo pong madagdagan ang inyong kaalaman, mag-develop ng panibagong skill set, join us dito sa Sabado, June 26 at 3 p.m. mga titos and titas. Magkita-kita po tayo sa Zoom. Yung link po ng registration ng webinar po na yan ay nasaan? Nasa description po ng video natin na to, ha, mga titos and titas. So, yan ang index natin. So, bago tayo tumuloy, mga titos and titas, ay may gusto lang akong i-shout out at syempre, babatiin natin, ha. Babatiin natin ang SME. Ang SME ni Tito Ronald, mga titos and titas, ha, ni Tito Ronald Lopez. Maligayang kaarawan po ngayong araw na to, June 24. Nako, kapiesta ng San Juan to, kasama ba sa basaan yan si Tita Honey? Happy birthday po, pinababati kayo ni Tito Ronald Lopez Villegas. Yun, may you have many more bitcoins to come daw, tita. Yan, ha. Ituloy na natin ang ating programa. Pero ipapaalala ni Tito na ito nga po pala ay rated KKBB, ha. Kanya-kanyang bili at benta tayo. Hindi po to recommendation to buy, sell, or hold. Unahin po natin yung RLT. Nagsiling po ito kanina. Sabi natin, ano nga ba yung nakita natin pattern dito kanina? Para kasi ito dun sa mga yung mga hindi po nakakasubaybay pagka nagla-live. Pero alam ko naman, most of you ay sumusubaybay sa live natin, ha. Sandali po lamang, ha. Yung mga bombahang ganito. Ito. Sabi natin, may mga bombahan siya na ganito, yung ceiling play, na could also be similar to this, no? Nung February 6, 2017, kita nyo, ganun kalayo, di ba? Tignan nyo po, no? So, konso tayo. Konso, okay. And then, ceiling candle. And then, another ceiling the following day, ha? The following day, meron tayong isa na naman ceiling, pero nag-correct tayo nung next day kasi Friday bukas, no? Correct tayo ng the following day, tapos umakyat na naman. Kumbaga, nagpiano. Ito po, no? Para nagpiano siya rito and then bumaba siya. So, kung gagayahin po yan ni RLT, sumobra. So, ito puro, parehas na parehas, di ba? Konso, kikita nyo yan, no? May isang green kanina, meron din yan. So, ceiling tayo. So, expect nyo po tomorrow. Baka nga lang sa opening is ceiling play na tayo, but syempre pattern recognition tayo, so pwede po kasi yang mag long red susunod tapos long green yung susunod. Okay, so pwede yung aralin po ito, mga titos and titas. Ito maganda.
Ako natutuwa pagka ganito yung mga klase ng kumpanyang nakikita natin nagsisiling. Bakit? May dahilan. May dahilan kung bakit siya nagsiling. Eto nga po, meron silang disclosure today. 'Di ba? Tapos makikita mo yung makikita mo, no? Nakakonso yung stock nagsiling with disclosure, level ang playing field. 'Di ba? Hindi yung umaakyat tapos disclosure. 'Di ba? So ito, obviously, mga titos and titas, no, kaya nagsiling may dahilan. Ano po ito? I-shortcut ko na, no? Nagpasok ng property sa BGC. 2 vacant lots located in the BGC. Mga titos and titas, kinarga dito sa RLT. So nag-increase din sila ng shares, no? So magkakaroon po ng increase ng shares. So yung valuation, so most likely nandun yung play. No, yun po ang kinonsider. Hindi lang natin alam, yun nga. Sabi nga ni Tito Maki kanina, syempre BGC yan no? Malaki yung value niyan. So maire-reflect yan ngayon do sa presyo nitong RLT. Yan po mga titos and titas. So congratulations yung mga nakasakay dyan sa ceiling play. At syempre gusto natin palakpakan ng RLT, Philippine Realty and Holdings Corporation, dahil po sa kanilang disclosure. Ito sa inyo. Alam mga mabagaling. Diba? Next po, APL. Si APL, kasalukuyang ganun pa rin. Konso pa rin po tayo, no? So, eto. Dikit na to. Pero sobrang bagal. Sobrang long we are expecting really a long consolidation. Waiting for catalyst, no, mga titos and titas. So, ayan. Nandito tayo sa lower band nung ating consolidation phase. Bit near 17 area, mga titos and titas, at doon sa 20 yung upper band. Pero ultimately 70 to 25 talaga to So wala munang galawan dyan sa APL dahil naka-steady yung barko. Yan. ASEN, ito natapos na, makikita nyo po, di ba? Similar lang din naman, no? Ito natapos na yung consolidation. Ayun. Aba. Uptrend tayo, nag-correct tayo, tinatch yung EMA 13, ayos ba? O, pwede na yan, kit din na yan, wag nyo naman. Tinatch natin yung EMA 13, so yung mga marunong dun sa charting, alam yung anong klaseng trade yung gagawin nila sa mga ganito, marunong mag-swing trade, yan po yung mga umi-entry yan, yung iba dyan, ano, dyan sa area po na yan, habang nag-correct itong ASEN. So, uptrend pa rin tayo. 10 peso to break po tayo. Pag hindi nag-hold yung 818, yung EMA 13 natin, may sasalo pa rin sa atin. Itong kulay red line natin, mga titos and titas, nasan to? 793. No? So, 793. So, and then ultimately, yung breakout point na 780. Diba, mga titos and titas? No? So, maganda na nagko-correct ko ang isang stock, no? Healthy pullback, healthy correction niya para hindi nag-overheat. Makikita nyo naman ever since ganyan naman ang ginagawa no. So yung mga long red, ilan lang yung long red niyan sa uptrend, ba? 1, 2, 3, 4, 5, di ba? So yung mga long red, 4 nga lang actually doon sa isang uptrend, no? Kadalasan green candle siya. So similarly, ito rin naman yung ginawa niya, no? Tignan niyo po, no? So eto, yung huli. Kadalasan green candle, bibihira yung red. So yan po, pattern recognition yan, ha? Next po, GMA7, kamusta to? Kahapon, nasilip natin, meron siyang needle top. Ayun, kita na, di ba? So in-explain natin kahapon sa market summary. All-time high tayo ng GMA, pero since needle top yung kandila po, ito ituturo din natin yung mga reversal signs, no, sa webinar. Yun na. We expected na yan na long red candle, expect a correction. Ang support po, yung EMA 13 area, nasa 1238. And then tignan natin kung tutuloy pa yung uptrend, di ba? O healthy pullback, again, healthy pullback tayo. No? The trend is your friend. Paakyat pa rin. Yun ang ating friend. Next, last na po ito, si Dito.
Si Dito po ay nandito pa rin. Nagko-conso pa rin tayo pero MACD natin, mga titos and titas, ay yumuko na po eh. Talagang nauntog na po siya sa 0 and yumuko na tayo. So usually, tas meron na rin tayong trend line na pababa. Yun na, no. Teka muna. Hindi naman wedge eh. Hindi eh. Masyadong makipot. No? Pati MACD mo kasi yumuko rin eh. No? So, tinitignan natin kung falling wedge to eh. Pwede rin ha. Teka nga. Linisin nga natin. Let's say, yan ho ay falling wedge pattern. So, kasama yan sa i-discuss natin ha. Yung iba't ibang klase ng patterns, yung mga basic patterns. Pati pagguhit ng trend line, kasama po yan sa i-discuss natin sa Sabado. So, yung falling wedge pattern, bullish po yan. Bullish yan, mga titos and titas. Ang target niyan is the top of the wedge. So, ito po yan. Yung top niyan is 1145, no? Kung tama yung pagkakadrawing ko, ha? Pero parang medyo nakukulangan lang ako rito. Siguro pagka mabavalidate natin yan na falling wedge, pag tumama ito ngayon dito, pagka sinalo po ito, no? Kita nyo yung downtrend na yan, di ba? So, kung itatouch ito, kasi ilang beses palang tinouch eh. Oh. 1, 2, 3. Actually, nag-ano na nga ito eh. Lumabas at bumalik. Mukhang bumalabs yun. Mukhang bumalabs yung pattern na yun kasi na-invalidate yan ito eh. Mukhang bumalabs. So, trend line na lang tayo. Pababa pa rin. Yun lang yun. Yun lang yun ha. So, saan tayo pupulutin? Just in case. Yan eh oh. Malinaw eh no. Pababa pa rin talaga tayo. So, inverted head and shoulders ba? Mukhang malabo rin eh. Wala dito eh, no? Yan ba yun? Yung iba, baka i-check. Hindi eh, neckline to eh. Mukhang malabo rin, ano? So, baka pababa pa rin tayo hanggang saan tayo pupulutin. Dito na natin tignan. 845 area, mga titos and titas. Yan. 845 area tayo. Ang resistance natin, yan channel na yan. Pababa ng pababa po yung ating resistance. Paano mga titos and titas ha? Yung starter kit nandyan, yan tsaka booster pack para doon sa mga bago lang. Maraming salamat po ulit. Magkita-kita tayo bukas sa weekend live natin. As always, trade wisely. God bless you all. Bye.